O so, ang Diyos ang mahalaga sa lahat kung tayo kumapit sa Kanya. Malayo sa disgrasya, malayo sa mga hirap natin dahil ginagabayan tayo ng Diyos. Huwag natin baliwalain dahil ang Diyos ay siyang pag-ibig. Wala namang ibang usapan natin kahit anong religion dito ang bawat isa sa atin. Kung pangalan ni Jesus ang dala natin, magpamilya tayo lahat. Kasi grupo-grupo lang yan. Parang kuwan lang yan. Chapter-chapter lang yan yung mga pangalan ng mga pan natin. Kuwan lang yan. Samahan lang yan. Ang tunay, ang tinatawag natin sa pangalan ni Jesus, dapat magkakaisa tayo. Yan ang sinasabi nila. Ay ano man ang religion mo, ano man ang bagay, ang mga iba-ibang religion kayo, kung si Jesus lang ang pangalan ng dala ninyo, magkapatid kayo, magkapamilya kayo. Walang magliligtas sa inyo, bawat sabihin nila kami ligtas, sabi ng isa kami ligtas, Katoliko ligtas, walang sinuman yung nagliligtas pa sa inyo kung hindi pa tayo haharap sa Diyos. Tama, hindi. Haharap tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos, ang siya, ang tunay, ang mag-justice sa atin. Dahil sa kanyang katawan nito, pinahirap tayo ng katawan nito pagsamantala. Dahil mawawala din tayo. Dahil ang lahat ng bagay sa kanya, wala tayong binaba, na wala tayong dala, babalik din tayo sa kanya, walang dala. Dahil ang katawan niyan, pinahiram na sa atin. Sa pangalan ni Jesus. Also, sabi na ang lahat man ng mga sakit ninyo, ano man ang bagay naramdaman nyo, unahin mo ako. Gagabayan kita, suportahan kita. Basta importante, sumipag ka lang. Huwag ka magtamad-tamad. Dahil ang lahat, ang mundo ninyo dito, kailangan sumipag kayo. Dahil binigyan kayo ng kamay, ng mata, ng paa, lahat na sa inyo na. Ang kaisipan ninyo dapat marunong maging release ng hindi maganda. Ipasok nyo ang maganda. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Huwag natin isipin tayong matapang, tayong mayaman, kaya natin ang bawat isa, lahat tayo pagsamantala lang binuhay ng Diyos dito sa lupa. Walang matapang, walang mayabang, pantay-pantay. Mahirap ka man, mayaman ka man, pares na kayo kumakain, pares din kayo natutulog. Oo, natutulog siya, may kama siya. Ako, di pa tayo ordinaryong tao mga mahihirap. Kasi matigas tayo matutulog. Dahil sanay na tayo. Sila, pagdating ng walang aircon, walang electric yung kama nila mainit masyado. Parang napupulan din siya, na mapapawisan sila. Kung tayo, kaysa tabla tayo natutulog, sanay tayo. Kahit wala tayo electric fan, nasanay tayo. Parang parehas din yun ang nangyayari sa atin. Mayaman man at mahirap, kung nakatulog ka man, bas-bas kayo ng Diyos, basta ang Diyos ang tumatawag. Kahit ang maliit ang lugar, kahit nakaupo ka, basta tumawag ka sa Kanya, para ka rin na nakatulog sa special tulugan sa pangalan ni Jesus. So, ang mensahe ngayon sa akin ng Ama tungkol sa mga pagbabago. Huwag natin sayangin ang panahon dito tayo sa lupa. Ipunin natin ang gawain na mabuti dahil yan din ang kagustuhan ng Ama. Hindi tayo mag-ipon ng kayamanan, ng galing hindi maganda, ang lahat yan, ang kailangan ng Ama. Gumawa kayo ng bagay ng iyong kabutihan. Ako ay nasa inyo dahil tignan ninyo nga, ibon man, kahit anuman nandito, isipto man lahat, nandito sa mundo natin, mahirap at mayaman, kumakain din araw-araw, basta masipag ka lang. Kahit kumain ka ng isang beses, dalawang beses, busog ka pa rin, hindi ka papayat doon dahil ang lagi kang kumakapit sa Kanya dahil siya nang bahala sa iyo. Ang Lord walang posible sa lahat. Bawat salita natin ito, pagkain din, salita ng Diyos. Kung sabi niya, anong religion mo? Sabi niya sa akin ng Ama. Sabi ng mga tao, sabi ko, in time message of Yahweh. For New Jerusalem, Temple of Living God, Jesus Christ. Ano ba yan? Buhay na Diyos. Ibig sabihin buhay na Diyos, buhay na tayo. Dahil ito ay freedom. Wala itong religion, ito bayan ito. Ang hawak ko bayan ng pangalan ng Diyos. Kasi binigay sa akin ng Diyos. Binaba ang pangalan at bayan. Ang bayan ng pangalan itong templo namin ito. Galing sa Diyos lahat. Bato, simbolo ni Jesus. Baston, simbolo ni Moses. Katapos,
Yung mga baston maliliit, simbolo din ni Jesus. Yung mga basbas ko, simbolo ni Jesus. Ang tubig, simbolo ni Jesus. Lahat ng bagay, ang salita, simbolo ni Jesus. Dahil ang lahat yan galing sa Panginoon Jesus. Amen. Hindi ba sinasabi niya, bakit marunong ang tao yan nagsasalita sa mga tao? Hindi siya nag-aral, hindi siya marunong magsulat. Bakit siya nagpapaliwanag sa mga tao? Saan galing ang aral niya? Hindi galing sa kanyang ama. Lahat, amahan natin ang tawag natin sa Diyos dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Dahil ang katawan natin, templo ng Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos. Dahil tayo ang dapat mag-isip tayo kung anong gawin natin ng kabutihan at kasamaan. Dahil ang isip natin ang siya magbibigay ng kapahamakan. Siya rin magbibigay ng kabutihan. Kung di ka marunong mag-control sa isip mo, mapapahamak ka bigla-bigla. Huwag tayo magpadalos-dalos. Minsan, halimbawa, sampol ko sa inyo, uminom, nag-inuman sila. Ngayon, nagyayabangan sila. O, ngayon sabi niya, ako may dadaan dito, sasapakin ko ito. O, kung sino na una, ako sasapak. Pag sapak niya, saan kayo matutungo ngayon? Kung hindi sa bilangguan, sa simenteryo. Kung hindi mamalasin, sinong kawawa doon? Kung halimbawa may pamilya kayo, sinong kawawa doon? Yung pamilya niyo. Ang kayabangan ba? Sikat lang ang nagkamali. Sa kulungan ka bagsak, wanted ka na sa lugar mo. Sino niloko mo? Yung sarili mo. Ang kayabangan, madali lang magsalita. Kaya ko yan. Waliwala sa akin. Oras na at nalaman ikaw ang gumawa ng sala. Magtago ka na kahit sa butas ng karayom, mahuhuli ka pa rin. Tama, hindi? Dahil isipin mo, ang una-una, kung halimbawa may pamilya ka, ang una-una, ang isipin mo, pamilya mo, pangalawa yung sarili mo. Dahil kawawa ka pagdating sa loob ng kulungan. Yung yabang mo ngayon, yung bagay ng anuman ang tapang mo, oras na kagawa ka ng kasalanan, udyat lang, magtago ka na, tapos ng kayabangan mo. At dudumugin ka na ng isikto. Dahil lahat yan, ang sabi ng Ama, walang matapang sa mundo kung hindi kabutihan lamang ang dala-dala mo. Maraming mga binata yan. Pasikat-sikat sila, pasikat. Dati sa isang kaibigan, gusto nila din papakita yung tapang nila. Sa bandang huli, saan patungo? Kung lumaban yung pinatulan ninyo, halimbawa pinatulan natin, lumaban. Kung mayroong armasyon, kung binalikan tayo, saan tayo pupunta ngayon? Kung natapangan tayo, tinaga tayo, binalin tayo, saan tayo pumunta doon? Hospital, kumalasin, sementeryo. O ngayon, yung naiwan mong pamilya, pati sarili mo, sino niloko mo? Yung sarili mo, yung tao yun, niloko mo. Niloko mo ang Diyos at ikaw. Dahil ang ginawa mo di maganda, dahil ikaw, anak, sabi niya, ikaw, anak, sabi ng Diyos naman, sabi ng anak, ikaw, anak, di mo inisip, binigyan kita ng katawan. Sayang, imbis marami kang gagawin, marami kang gagampanan dito, anong ginawa mo? Ang barkada minsan, sabi ko sa inyo, may mabuti, may masama. Puso ang lahat yan, isipin ninyo, habang nandito tayo, ayusin natin ang dapat natin ayusin. Dahil walang iba kundi magliligtas kundi yung sarili. Walang iba kung di ka gagawa ng masama, ang sarap ang buhay mo sa mundo. Oras na gumawa ka, magtago-tago ka, maliit na ang mundo mo, kawawa ka. Dahil kung mahuli ka, kaskasyan ka, di mo na makita yung pamilya mo, di mo malasasabi, kung may right ka sa tulungan, na kung sunadahan ka, patay ka. Kaya sana ang tapang mo ngayon. Yung lahat ng mga kaibigan mo ba, tutulong ba sa inyo? Hindi. Kaya ba nga, last okay na. Pagdating na, oras na, may nangyari na, magtago ng lahat, ay kanya-kanya na ang reason doon, marami ng dahilan. Ay hindi ako, ganito, andito ako, maraming palusot dahil ninyo alam, naka-CCTV na lahat ngayon. Kawawa ang taong hindi umayos sa kanilang sarili. Ito live ito, lahat ang nanonood. Ang gusto lang ng Ama, ang tunay matapang at tupagin ng pamilya. Gawin nyo para makabuti sa pamilya nyo, sa mga anak ninyo, mga magulang ninyo, at tupagin ang trabaho at tupagin ninyo. Hindi yun
kayabangan, kalastugan, darating ng oras, pagsisiyam ang lahat yan. Sino ba nakagawa ay hindi nagsisi? Meron ba? Ha? Wala ano? Ang pagsisi sa huli. Kahit anong tapang mo, kahit anong yaman mo, may katapat ka ng katapat. Ang sabi ng Diyos, kahit anuman, ang billionaire pa, kahit anuman, ako pa rin gagawa ng paraan kung paano ka mahuhuli. Hindi mo kaya yung bayaran ang bawat sa. Mayroon ka rin katapat para mo pagsama ko sa inyo. Hindi may tinatanong, mayaman ako, matapang ako, kaya pumatay, sabi niya. Tapos, may katapat din siya doon sa kabila. Mayaman din siya. At kaya niya pumatay. Kung pagtapat sila parehas, saan kang pupunta? Parehas, may kaya. Di, sinong kawawa doon? Yung naiwan nila at sarili nila. Walang mananalo kung hindi magbalik loob tayo sa Diyos. Amen? Yun ang mahalaga sa lahat. Ang Diyos pa rin ang importante sa lahat ay si Jesus. Puso ang dala-dala ko dito. Puso. Puso. Puso pa rin. Puso. May tao sa gitna. Ang lahat yan, pag-ibig ang dala-dala ko dito. Puso. Ang lahat, ang pag-ibig, hanggang sa langit dala-dala mo. Walang katapusan niya, walang hirap. Kung ang pag-ibig, ang pag-iisay natin lahat. Tandaan ninyo, mga binata, mga balulaki, kung kayo gusto niyo masaya ang mundo ninyo, may naramdaman ninyo barkada niyo magpapahamak sa inyo, umiwas na kayo dahil wala kayo patutunguhan kung hindi sa kulungan. Yung tao nagdadala sa iyo, hindi yan tutulong sa iyo. Pati sarili niya, iiwas niya. Tama, hindi. Ano mo, sabi ko, walang ibang sino man magtumulong kung hindi sarili mo lamang. Ingatan mo yung sarili mo, dalang sarili mo. Mahalaga yan sa Diyos, mahalaga din sa iyo. Magpamilya ka na lang, magtrabaho ka na lang, para masaya ang pamilya mo, makapiling mo pa ang mga magulang mo. Puso ang lahat yan, walang matapang. Tunay ang matapang kung gusto. Walang matapang, mayroon tunay na matapang at atupagin natin ng pamilya natin. Yung matapang-tapang, hindi karapat-dapat yan, hindi ka kinakatakutan yan. Ang tunay kinatakutan dyan, kung masipag ka, iatupag mo yung mga anak mo, pamilya mo, magulang mo, nagtrabaho ka, marunong ka magkontento sa kanya, magbibigay sa kanila, yun ang pinakamatapang. Matapang ka sa pagmamahal mo. Ayaw mo gumawa ng masama, pinaglingkuran mo sila lahat, mapalad ang mga bata. Kung ginawa mo yan, mapalad lahat ang kasamahan mo, ay proud ka nila lahat. Yun lang naman ang sabi ng Ama. Dahil ang ito ang mensahe tungkol sa tapang. Dahil lahat yan nakasulat niya sa Biblia. Walang sinuman matapang kung hindi walang kabayaran. Ang lahat ang gumawa ng kasamaan, ang kabayaran ay nasa Biblia. Walang matapang tatagal sa mundo. Ang tunay na matapang at upaging pamilya, tatagal ka sa mundo hanggang sa tanda mo. Wala kang kaso at the best ka sa Diyos, the best ka sa mga kasamahan mo sa bahay. Ito ay pinupuri nila dahil magandang asal binigay mo sa kanila. Amen. Amen. Walang pan. Marami akong nakikita. Marami silang bagay. May katungkulan ng mga magulang nila, matapang sila. Saan pumunta sila? Sa kulungan. Bakit magulang nila ba? Kung nagawa siya ng masama ba ang magulang niya kahit may katungkulan ng magulang niya? Yung napatay nila may katungkulan din? May magawa ba? May abogado tayo. May korte tayo. Doon tayo. Habang sa korte, nakakulong ka na. Yung anong bagay dito sa mundo natin, kung nagkamali ka, kahit nakatungkukan ka na sa gobyerno, kung nagkamali ka, ikulong ka rin. O wala. Ang kailangan lang, ang gawain natin, gawin natin ang karapat-dapat para masaya ang lahat. Pag-ibig ng pagmamahal. Di ba ito? Dahil ang lahat yan ay walang posible kung si Lord lang ang lagi natin sinasandalan.
Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Dahil ang lahat yan, walang posible o posible. Magkasabay na. Dasal na muna tayo, ha? Maraming salamat, Ama. Ito tungkol sa mga malulaki, mga may asawa, ang lahat ng mga matatapang, iwasan nyo na. Sayang mabuhay tayo sa mundo. Masaya kung wala tayong kasalanan. Amen. Tama, hindi. Mag-pray muna tayo dyan, ha? Diyan ko na, last time, magkakamutan tayo. Itong nag-collect bill this linggo. Alright, tapos na po nga po sharing ngayon. Kaya thank you for Sabi ko watching. dito, And God bless po sa inyong lahat. And a blessed Wednesday po. And shout out kay Madam dahil Charlotte Sten, dyan sa walang Netherlands. sino man sa atin, Sister Janet, Hobes po Marin. Sister Aurora Kabat. Kaya thank you for watching sa inyong lahat at ingat po tayo. Kalabayan yan sila. Ano Palagi. ba nagawa ko doon sa bayan yan? Wala ka na makita sa akin, ano? Wala akong kaway, ano? May nalulunod doon. Kinukuha ko. Hindi pa ako humihingi sa kanila. Nagbibigay pa rin ako sa kanila. Dahil kung may nalunod doon, tatlong oras na, di nila makakuha ko yung patay. Sisirin ko, walang 5 minutes, at kung sisid ko lang, kuha ko yung patay. Talagang ikot na yung mga tao. Nandun na yung mga, yung mga tagas-kuha. Wala na po ano. Sa akin, pati yung panang ibagin, ang panis, sekretarya, nalunod doon. Nalunod ngayon, alas 10. Dumating ako alauna, hindi nila makuha-kuha. Sinisid ko. Tatlong sisid ko lang walang 5 minutes. Tapos ang... Tumawa ko sa taas. Pag unang sisid, kasi pagod ako. Umahuna ako. Pangalawang sisid, pagod ako. Sabi ko pa kayong kape. Hindi matagal ang kape. Ngayon, tumawa ko sa taas. Bigyan niya ako ng ilaw. Ituro niyo kung nasaan ang patay. Sinisid ko. Nandun pala sa gitna. May nahulog ilaw. Kakante, yung sinunod ko. Ako walang 5 minutes ko ako nang nalulunod ko. Ang kilala ko, 1985, nandun ako sa bayan niyan. 7 years, ilang years na ako dito? 7 years na, no? Mon. Wait na, ano? Ha? Mag-eat na. Eat na. Mag-8 na, no? Opo. 8 years ko lang, nandito ako. Sa bayan niyan ako. Lola niya siyang kakampi ko. Alright, kaya thank you for watching and God bless po sa inyong lahat at ingat. Thank you for watching. Yan, shoutout kay SRMG Liloy Igonzaga. Thank you for watching, bro. And a blessed Wednesday sa inyong lahat at ingat po lagi dyan. Belated happy birthday, bro. And God bless po sa inyong lahat and thank you for watching and God bless po sa inyong lahat. Mag-live na po tayo yan para manalangin. Yan ang blessed morning, brother. Sabi po ni SRMG. Kasi na blessed morning din po. Ilan pa maraming salamat and God bless. Yes, tayo po yung mag-live na